Itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa fastest-growing economy sa Asia. Pero Pilipinas ang isa sa may pinakamataas na bilang ng mahihirap sa rehiyon. Nasa 23 milyong Pilipino ang nananatiling mahirap. Kabilang narito ang pamilya ni Junjun, 12 taong gulang. Dikit-dikit dati ang mga bahay dito sa bahaging ito ng Barangay Tunsuya sa Malabon. Pero sa isang idlap, nasunog ang karamihan sa mga bahay. Ngayon, ito na ang itsura, isang ilog ng basura. Sa marumi at masukal na ilog namin inabutang sumisisid ang batang si Junjun Makalinaw. Kasama ang kanyang pamilya sa mahigit 1,000 pamilyang nawalan ng tirahan matapos ang sunog. Nangangalakal siya sa ilog ng kahit anong pwedeng maibenta. Kailangan daw niya kasing makaipon ng perang pampatayo muli ng kanilang nasunog na tirahan. Walang anumang proteksyon sa katawan si Junjun. Dali mo. Sa dumi ng tubig, halos wala nang makita sa ilalim nito. Nag-iipon lamang siya ng hangin sa bibig. Pinipigilan ang kanyang paghinga para hindi siya makainom ng maruming tubig. Lakas ng baga at tibay ng dibdib ang puhunan niya sa gawain ito. Hindi sinwerte si Junjun ngayong hapon. Plastic lang ang kanyang nakuha mula sa burak ng basura. Ano gagawin mo dyan sa plastic? Nikon. Dami ka na naikot? Kinabukasan, binalikan namin ang pamilya ni Junjun. Ngayong umaga, instant noodles na ibinigay sa kanila ang pinagsaluhan ng mag-anak. Sige, Bob, ganyan ka lang. Pagkatapos ng almusal, naghanda na si Junjun upang muling lumusong sa animoy dagat ng basura. Dito lumulusong si Junjun. Sabi nila, sa bahaging ito, lampas tao na. Dito, pinaghalo-halo na yung basura mula sa burak, sa mga plastic. Minsan, may mga patay pa raw na hayop. Dito ka ba kumukuha? Opo. Dito, halakal. Dito sa may ano. Dino. Sa may Kahit gabihan. saan? Ano hinahanap mo? Mga plastic, bakal, mga yero, mga ano. At plastic. Tapos, Ibenta sa junk shop. napansin kong walang sapin sa paa si Junjun. Ano nangyari doon sa tsinelas mo? Putol. Tapos, yung bago ko nasunog. Pero hindi na magamit. Hindi na. Tinapon ko na. Tinapon mo na. So paano ngayon? Di naglalakad ka ng... Napa ah.
Sanay naman ako eh. Masakit. Hindi po. Nasugatan ka na ba? Opo. 7 beses na. Anong ginagawa mo pag nasusugatan ka? Wala, tinitish ko lang. Dahan-dahang kumilos ang bata sa maitim at maruming tubig. Hinahawi ang mga basurang nasa kanyang harapan para malaya siyang makakilos. At saka naman kakapain ang ilalim ng burak. Panglima sa siyam na magkakapatid si Junjun. Kasalukuyang walang permanenteng trabaho ang kanyang mga magulang. Kaya kailangan daw niyang magbanat ng buto upang makatulong sa pamilya. Hindi ko lubos maisip kung paano natitiis ni Junjun ang amoy at dumi tuwing sisisid sa ilalim ng burak. Nandidiri ka ba habang nandito ka sa gitna ng basura? Opo. Kasi madumi. Malay mo, may mga bubog, mga infeksyon, matetanong. May baon din palang takot ang bata kahit pa 5 taon na siyang nangangalakal. Inaabahan ako, baka lumubog ako. Yung mga bubog, kasi nasa ilalim. Pag lumubog ka, diretso sa bubog. So dahan-dahan mo siyang ginagawa. Po. Pag siyatang lumulubog na, alis na ako doon. Kailan ka muntik nalulunod? Pag pinupulikat ako, Ilang beses ka na muntik malunod? tagal na. Dati kasi hindi ako marunong lumangoy, sinagip na ako doon. Sa edad na 12, grade 1 pa lang ang natapos ni Junjun. Hindi raw kasi kayang tustusan ng kanyang pamilya ang kanyang pag-aaral. Siyempre, darating din naman ang panahon na tatanda ka na rin, di ba? Anong nakikita mo sa sarili mo? Pagtanda mo, naiisip mo na ba yun ngayon? Hindi pa. Pero kung kunyari, nangangarap ka, anong gusto mo? Masaya. Ano yung magpapasaya sa'yo? Yung pamilya ko. Kaya kahit mahirap at delikado ang ginagawa niyang pangangalakal, baliwala dahil para kay Junjun, sa ganitong paraan lang siya makatutulong sa kanyang pamilya. Habang nangangapa si Junjun sa dagat ng basura, nagtsatsaga namang pumila ang kanyang ina para makakuha ng relief goods. Ngayon, mineral water, tapos mga damit, saka ang tawag dito, yung bigas, saka sardines. Malaking tulong na ho sa amin yan para pantawid gutom. Araw-araw kailangan niyang pumila. Dito raw sila pansamantalang umaasa ng pagkaing lalaman sa kanilang kumakalam na sikmura. Kung sa paggising niyo po ba, anong unang-una ninyong pinoproblema paggising niyo sa umaga? Yung kakainin namin, tanghali. Tapos, pag ano na naman po, ano naman ako sa hapon. Kaya po, kuminsan, kahit to na ihirapan ako, tinitiis ko na lang. May tuturing na informal settler ang pamilya ni na Aling Teresa. Kabilang sila sa mahigit 100,000 pamilya na informal settler na nasa danger zone o mga delikadong lugar dito sa Metro Manila. Umiiyak na lang po ako sa santabi. Wala po akong magawa. Kahit sabihin na gano'n.
magawa sa buhay ko na. Kasi hindi naman po ako makapaghanap buhay sa ngayon. Dahil ano po katulad niyan, nawalan pa kami ng bahay. Sa isang araw po, kakain po sila isang beses. Tanghali po, gabi wala. Tapos yung mga anak ko, pipilita silang mga lakal. Magkuha ng siguro sa sobrang gutom. Pag lumulusong po sila sa basura, naawa rin kayo. Opo, talaga po naawa ko, lalo na po yung masusugatan sila. Tapos yung lulubog na walang makakita. Yun lang po ang inaano ko sa kanila. Kaya sabi ko sa kanila, mga anak, ibaling basta konting ingat lang. Kahit labag lang sa kalooban namin mag-asawa na nakikita namin mga lakad sila. Pero gusto naman nila yung gano'n para daw po makatulong sila sa amin. Ilang araw mong inipon yan? Ha? Pagkatapos lumusong sa burak at basura, isa-isa nang inayos ni Junjun ang mga nakuha niyang kalakal. Kasama na rito ang mga naipon niyang kalakal noong mga nakaraang araw. Binitbit ni Junjun ang mga ito para maibenta. Paglusong ko, pagkuha ko ng baka sa ilalim yung baal na sunog. Pag-angat ko, natamaan po ng yero, tapos parang may hima. Paghugot ko, parang lumabas yung laman. Natatarin kasi ako eh. Baka mamatay ako eh. Baka mamatay kasi ilalim po ng tubig siya. Apat. 10 pag-itim na plastic. 2 kilo lang, te. Dalawa. Magkano naman po yan? 60. 8, 1 kilo. Magkano yung kinita mo? 56. Anong balak mo bilisin sa pera mo? Tayo. Mailan? Ha? Pag-uwi sa kanila, inabutan naming nagsisiksikan ang kanyang mga kapatid sa maliit na tolda na nagsisilbi nilang silungan. Nagbabadya na rin kasi ang pagbuhos ng ulan. Pinagsaluhan nila ang tinapay na uwi ni Junjun. Ito na ang nagsilbi nilang pananghalian. Paano pag umuulan? Ginagawa? Wala. Nauulan na lang kami. Magtista lang kami dahil Ito nga, maaambon na eh. wala kaming pambili ng kahoy. Ilang araw na rin ang lumipas matapos ang sunog. Marami sa mga kapitbahay ni na Junjun ang nakapagtayo na ng barong-barong. Pero hindi pa raw sapat ang naipong pera ni na Junjun para sa muling pagtatayo ng kanilang bahay. Ipon siya eh. Bigyan mo nga ito. 200 na nga siya sa akin. Paano yung mga pagtayo natin ng bahay na yun? Siguro naman matutulungan din ako ng anak kong pangalan. Hindi naman kasama. Kailan siya darating? Sabado. Hindi ko lang hindi ko lang mataya kung Sabado o Linggo. Dahil wala pang kasiguruhan ang tulong na darating, pinagtagpi-tagpi muna ng ama ni Junjun ang mga naipong yero upang magkaroon sila ng dingding. Tuwing umaga, ito ang nagsisilbi nilang kusina at hapagkainan. Kain na.
Pagsapit ng gabi, ito na rin ang kanilang tulugan. Ang kahirapan ng buhay ang nagtulak sa kagaya ni Junjun para maagang magbanat ng buto. Hindi kalayuan sa kanyang nilalanguyan, marami pang mangangalakal ang nagbabakasakali sa swerteng hatid ng ilog na puno ng basura. Pero ilan sa kanila, naranasan ng manganibang buhay habang nangangalakal. Ang 15 taong gulang na si Miko, sariwa pang sugat sa paa na natamo sa paninisid sa masukal na ilog. Paglusong ko, pagkuha ko ng baka sa ilalim, yung baal na sunog. Pag-angat ko, natamaan po ng nung yero. Tapos parang may hima. Paghugot ko, parang lumabas yung laman. Natatakot din kasi ako eh. Baka mamatay ako eh. Ay, tinatakot ko. Baka matetanong kasi lalim po ng tubig ito eh. Pero ngayon ka lang ba nasugatan sa pangangalakal? Opo. Dati, nasusugat-sugatan ka ba? Ano pakiramdam sa ilalim? Habang lubog ka sa ilalim ng basura? Malamig-lamig. Tirira. May mga patay na daga, patay ng aso. Ay, iniisip mo nga bang andun ka? Parang nagugutom ka na nauuwaw. Iniisip ko pa, sana kung napag-aaral ako, hindi ko sana magagawa ito. Bagamat tumigil na sa pag-aaral at grade 1 lamang ang narating ni Miko, gumagawa pa rin siya ng paraan para patuloy na matuto. Pakita mo sa atin. Bago pa yun naka-plastic, kinuha ko, inuwi ko. Bakit mo inunit? Para mapagbasa po. Para mag-practice pagbasa. So kahit na ano lang pwedeng basahin, pinagpa-practicean mo. Paano? Sige nga. Alam mo ba na hindi ka dapat matakot sa kamatayan? Bakit mo ginagawa ito? Para po matuto. Kahit wala pong pinag-aralan. Kasi may natutunan po ako. Tubong Katbalogan, Samar ang pamilya ni Miko. Noon lamang nakaraang taon, lumuwas ang kanyang pamilya dito sa Maynila upang dito na manirahan. Kasi ang hirap daw ng buhay din. Ang kinakalang namin din yung mais. So akala mo ba nung pagpunta nyo dito, Kala, gaganda yung buhay mo? hindi ko pala. Pupunta rin pala ako sa pangangalakal. Sa kabila ng sugat sa paa, tuloy pa rin sa pangangalakal ng basura si Miko. Pagsapit ng gabi, sinusuyod ni Miko at ng kanyang mga kaibigan ang mga basurahan sa kanilang lugar. Naghahanap ng mga plastik na bote, karton at kung ano-anong pwedeng ibenta sa junk shop. Bakit hindi mo matigilan ang pagkalakal? Minsan wala po kami pambigas. Nangangalala ako. Binibili yung pambigas pag umaga na. Matapos ang 3 oras ng tuloy-tuloy na pangangalakal, ngayong gabi, nagpahinga muna sandali ang mga bata. Hanggang anong oras kayo dito? Hanggang alas 7 pa ng umaga. Dito na po na kami natutulog tuwing gabi. Paano kayo kumakain? Pag kumukuha po doon ng pagpag, yung tira-tira, kinakain natin ka ganun. Mga pagpag, nilagay nila dito. May kanin, bibigyan po kami ng kanin. Maaga pa lang ay nasa junk shop na si Miko, nag-aabang para ibenta ang nakuhang kalakal. Tempo na tatawagin kami para kukuha na po yung namin yung binenta ng kalakal.
Kaya ka na, Miko. Ano si Rico? Bigas ano na yan? 6. Anong balak mo? Paano ka magiging? Hindi po ang Plano raw niyang ipunin ang kikitaing pera. Nagbabaka sakaling makatutulong ito upang muling matustusan ang kanyang pag-aaral. Sa time mo nagsabi, nang bagsak mo rin pangangalakal. Pero ikaw, ano sinasabi mo sa sarili mo? Pag ako napagtapos, tiyo pa pumamawalaan niya rin ako. Sasabi ko sa kanila. Isang linggo na mula nang masugatan si Miko pero hindi pa raw niya napapatingin sa doktor ang kanyang sugat sa paa. Kapansin-pansin na rin ang pamamaga nito, kaya sinamahan ko siyang ipatingin ito sa pagamutang bayan ng Malabon para malapatan ng lunas. May sinasamahan na po kami bata. Kailangan magbigay siya ng antibiotic. Kailangan. Pero anong gagawin din sa So, sugat? linisin mo yung soup. Pero hindi natin pwedeng tahiin kasi matagal na nakapuka matagal. So hindi po. Kada within 8 hours lang dapat Ang tahiin. tahi. Pero pag hindi na, linis na lang lagi. Dahan-dahang nilinis ang sugat ni Miko. Yung toxins, kasi lalo-lalo na yung isang pinag-aralan na rin sa mga basura, yung lead poisoning. Kasi lead can be found anywhere eh. So yung lead poisoning, either ma-ingest nila directly. Ito ha, panlaban to sa teta na ibibigay sa'yo ha. So yung sanalis mo, binigyan ka na ha. Bukod kay Miko, dinala na rin namin sa pagamutan si Junjun upang matingnan ang namamaga niyang kamay. Sa sugat niya, close na kasi siya. So gagawin mag-antibiotic na lang siya. Kaya wala naman tayong lilinisin. Kaya namamaga talaga sa loob na yun. Parehong tinurukan ng anti-tetanus injection at niresetahan ng antibiotics sina Junjun at Miko. Galing yung kamay. Upang mas malaman ang masamang epekto ng ginagawang pangangalakal ng mga bata, Sabi, answer the petition. isinama namin si Dr. Julie Cagyat ng grupong Council for Health and Development sa Ilog kung saan sila sumisisid. Yung mga bata po katulad ni Junjun, ano yung mga risk na kinakaharap niya? Kung titingnan nyo na lang, no, yung tubig, syempre ano rin yan, mabubuhay at ano dyan yung mga bakterya, yung mga maduduming microbiological yung epekto, yung ano rin na nandyan. So, yung epekto rin sa katawan niya, pwede siya magka-infeksyon. Syempre yung sugat niya, ma-expose. Tapos, siya rin, kung maiinom niya yan, infection naman yan dun sa bituka niya. But that's the short term po, mga sugat. On the long term, Yung long term, yung toxins. Kasi lalo-lalo na yung isang pinag-aralan na rin sa mga basura, yung lead poisoning. Kasi lead can be found anywhere eh. So yung lead poisoning, either ma-ingest nila directly. Sa pag-aaral na ginawa ng United Nations Children's Fund o UNICEF, nasa 12 milyong bata sa Pilipinas ang nabubuhay below the poverty line at napagkakaitan ng mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, kalusugan, edukasyon at maayos na tirahan. Nasa mahigit 300,000 kabataan ang nakararanas ng severe deprivation of shelter. Pinakamataas sa Metro Manila kung saan umabot sa halos 80,000 kabataan ang walang disenteng bahay, kabilang na sina Junjun. Una, yung pag-create ng mga sapat na at nakabubuhay na mga trabaho
Unang-una sa lahat yun. Tapos, makabuluhang dagdag sahod para sa mga manggagawa. Napakataas ng unemployment, underemployment sa kasalukuyan at yung napakataas din ng kawalan ng lupa. Minana na nila ang dinaranas nilang kahirapan. Isang siklong naranasan ng kanilang mga magulang. Sa ngayon, tibay ng loob at pag-asa muna ang pinanghahawakan ng mga batang lumulusong sa burak ng basura. Pag tinitingnan mo yung sarili mo dito, pati ng pamilya mo, minsan ba iniisip mo na sana naman darating yung araw na makakaalis kayo rito? Gawa lang ang bahay namin, masaya na. Nangangarap ka rin naman na giginhawa rin ang buhay nyo balang araw? Kahit pader lang bahay, pwede na yan. Kahit pader lang ng bahay, masaya ka na? Basta maayos lang yung bahay namin. Ayon sa isang lumang kasabihan, ang kabataan ang kinabukasan ng isang bansa. Pero kung hahayaang nakasadlak sa burak ng kahirapan ang mga batang kalakal gaya ni na Junjun at Miko, saan nga ba patungo ang ating bayan?